Thanks to certified Boplax at fake babaylan na si Mr. Alan Troy Rogando Sasot for further exposing Ramil Madriaga as leader of a kidnap for ransom group. But despite that, naging trusted political aide pa rin siya ni Pionatic Sara Duterte. So una, nagpost si fake babaylan Mr. Alan Troy Sasot ng napakabobong post sa Facebook trying to defend Piona by claiming na yung lalaking kasama ni Piona sa photo ay hindi daw si Ramil Lagonoy Madriaga. Mali pa ang spelling ng middle name na Lagonoy, ang bobang fake babaylan. So that was a f***ing lie. Pero si Alan Troy po ang mali dito at nagpapakalat ng fake news. Kasi malinaw pa sa sikat ng araw at sa biological science na lalaki si Alan Troy. Kahit ano pang pambubudol ang gawin niya sa sarili niya, na ang nasa photo ay ang kidnap for ransom leader at ex-political aide ni Piona, si Ramil Madriaga. Ibig sabihin, iisa sila. Pero damage control ang gagang fake news peddler at fake babaylan. Kaya kung ano-anong kabubuhan ang pinagpo-post niya sa Facebook para matabunan ng kanyang katangahan. At dahil dito, papatulan na namin siya at bigyan na naman siya ng special episode. I'm gonna come. Oh. Kaya mukhang kulang na naman sa pills at hormones etong si fake babaylan from Beijing pero nasa Pinas na feeling niya mas close siya kay Piona. Ang totoo, aklang My Precious, close talaga sina Ramil at Sara kahit tumambling ka pa dyan ng ilang beses. At para sa mga nagsasabi na may utak si fake babaylan na si Alan Troy, and we know they're all his dummy accounts, Boplax po siya at kulang sa research. Mas magaling ng ilang beses ang intel at mga pasabog ni Mami Pebbles Chururot na simple lang kung bumanat. Partida, yung mga pasabog ni Mami Pebbles, mukha pa siyang inaantok niyan at ayon sa kanya, personal niyang kilala si Ramil at friend ang tawag sa kanya. Di ba si Sara, napupunta sa BJMP, binukun ko yan. Nagpunta siya ng BJMP isang beses, alas 11 ng gabi. Tapos may isa pang beses pala siyang napunta bago yung alas 11 ng gabi. Ang BJMP po ay yung BJMP Camp Bagong Diwa. Kulungan po siya at ang mga nakakulong doon yung mga high profile criminals. Nandun din po si Tebes. Nandun din si Ka Angel ng Iglesia ni Cristo. At Sara, alam ko kung bakit na dumadalaw doon. Nandun din yung kakilala mo, yung kuya-kuyahan mo na dati ng tao ng tatay mo, ibinigay sa'yo, inalagaan ka, naging BPSG mo. Alam lahat ang tungkol sa buhay mo since mayor ka pa. Tapos, yung taong yun, kaibigan ko. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Kaya nung linabas ko na dumadalaw din ako sa BJMP, pinakita ko, di ba, yung ID ko, tapos yung tatak ko, isang tao lang ang dinadalaw natin. So, anong dahilan na sa loob ng 3 taon, hindi mo dinalaw si RM, tapos ngayon dumadalaw ka? Alam ko naman kung bakit. At alam mo rin kung bakit ayoko sa'yo. Kasi alam ko yung katotohanan. Alam ko yung confidential fund. Alam ko yung pagiging attitude mo, pagiging maldita mo, at pagiging sinungaling mo. Alam ko lahat. Lahat. Kaya ayoko sa'yo. Pero yung kuya-kuyahan mo, na kaibigan ko, kinuwento niya sa akin lahat. Alam ko ang mga katarantaduhang ginagawa niyo. Dumadalaw ka sa BJMP dahil chinecheck mo na baka may gumamit dun sa kuya-kuyahan mo. Na baka mamaya wala na dun, di ba? Dahil yun yung nakakaalam ng lahat ng totoo. Kung ano ang confidential fund, intelligence fund, ang Mary Grace Piaros, ang pagnanakaw nyo, ang pagpapapatay nyo, lahat-lahat. At doon siya nakakulong pero hindi siya pwedeng patayin doon. Pag nasa BJMP ka, hindi ka pwedeng patayin. At pag pinatay si RM, ikaw ang mananagot. Pumunta ka doon, ito po ang eksena niya ha. Pumunta siya doon, kinausap niya yung warden. Ang sabi niya is, magpapaproject siya
Dahil daw mga PDL nga, nakakulong nga naman, inaantok na ako. Nakakulong na nga naman, ibigay daw yung mga pangalan ng mga anak at siya raw ang tutulong sa pagpapaaral. Sinabi niya yun, hindi sa harap ng lahat sinabi niya yun sa warden. So etong warden, pinatawag isa-isa yung mga nakakulong dun sa Annex 2. Kung saan nakakulong yung kuya-kuyahan niyang yun na tumulong sa kanya ng eleksyon na kaibigan ko. Kinuha niya yung mga pangalan ng mga anak, tapos pangalan ng asawa saan nakatira. Malakas ang pang-amoy nung kaibigan ko na kay Sarah yun. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Hindi niya binigay yung pangalan ng mga anak niya at ng asawa niya at kung saan nakatira kasi alam ng asawa ko ng kaibigan ko yung gagawin ni Sarah. Pakikidnap niya yung mga bata, papapatay niya para hindi magsalita si Caramil. Ayan, sinabi ko na Caramil, si RM, na tungkol sa kanya. Chine-check niya lang kung nandun pa yung kaibigan ko. Yun ang eksena mo. So, nung nakita mo at pinapunta mo pa si Joyce dapat eto dapat kine-question ka dito. Nung hindi ka na pumupunta, may pinapapunta kang babae. Si Joyce dapat naging USEC ng TMS. May position ba siya sa opisina mo? Hoy Joyce, dapat makinig ka ha. Wala akong pakialam kahit lawyer ka. Anong position mo dun sa sa OVP? At bakit nagpupunta ka dun sa Camp BJMP dun sa kaibigan ko? Hindi ka niya lawyer para pumunta ka dun at wala kang pinaglolawyeran dun. Joyce, dapat. Kilala kita. Alam ko yung pinlanan nyo kay BBM. Alam ko. Kaibigan mo yon. Si Caramil, BFF kayo, kay nila Sarah, si Kirara, si Monsayak, di ba? Mga taga-Baste. Kasi yung kaibigan ko na yan, graduate din sa Baste. Kabarkada nyo, nagginago nyo. For context lang, Mommy Pebbles posted this days before Caramil Madriaga's affidavit became public. So between Mr. Alan Troy and Pebbles, dun tayo sa may resibo at hindi Boplax at Saraulo. At si Mommy Pebbles po yan. Ngayon, narito ang report ng bilyonaryo tungkol kay Caramil na member din daw ng Iglesia ni Cristo. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya.
And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay DP Sara, at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Atty. Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon.